Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:41 din pagkaaga. Ang oras na yan hatod sa Tokan LY RR Realty Development Corporation. Sinda po ang developer kaning Decas Raya Residences. A home for the modern community. Decas Raya Residences features underground electrical distribution for seamless everyday living. We will be opening for reservations soon. Follow our page for updates. Ihaw na po mga damarkad sa Naga City. Ini pong Decas Raya Residences. Ini po makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City. And ini po kataid sa nakang Basilica Church. Ano po? Kaya kung ako po sa inyo, igwa kamong time, igwa po kamong oras, magtaga-inquire na po kamo digdi sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Ano po? Para po for inquiries. Ano po? Di pa po sila kukuha din reservation, pero kung ako sa Indo po mga kabanat, kung ako sa Indo magtataga-inquire ako, at ini po saro po ini sa pinaka modelong subdivision digdi po sa Naga City. Ano po, ini 3-story, 5 bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking mga kabanat, and igwa pa po sidang swimming pool. Ang pinaka magayon pa po kani, ang mga cable po kani nasa underground na po. Ini pong kasoreko, kuryente, mga cable nasa underground na po. Saka ang pinaka the best, dahil po ini binabaha. Bukod sa 3-story po ini, ang Barangay Balatas, ini location na ini, bako po ining barahaon. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, mga ka-tweet, ka-Facebook. Makatugang, aldaw po kita ko dyan in Thursday, Pitsa 19, kan bulan na Hunyo, taong 2025. Siyempre, sa pangarap po kan bilog na persa ka Bicol Broadcasting System, BBS 91.9, ako si Benji Rivera. Kay Banatan sa newsroom, partner, Parikoy, Junil, The Wingman, Cuba! Sa technical po mga kapatid, Boss Ariel Camarotti at siyang kay Valentan sa tuyang mga gumagalang mga radyo patrol. And yaon din sa tuyang mga makukulit na text brigade. Mga kabalat, ako si Benji Rivera, sabay-sabay, bangon na, bangon! Eskwela to, dito enjoyable. Ay, back to school! Konting bulakbol, dito
Dito ng lahat madaldal. Yung mga tinatamad pa dyan, naka, bago na, gising na. Mga papi, trabaho na naman kita mga papi. Yes, cool. Babakal notebook. Umuwi mula pa sa road. Yeah, babakal libro. Ay magulo, okay lang, it's cool. Dito ay Ano yun, niraot mo na cellphone. ito na, Raot. it's cool. Ay, ano yun, babakal na kitang bagong cellphone. Yes, cool. I-reset mo lang, maipakitang budget. Uy, ang budget ni Tito Benji, pang, ano pa, duwa pang aki kuya, hindi nakaka-enroll. Si Duwa okay na. Ay, naisaro na lang. Ano ba yan? Kaya demo mo na yan. Demo yan yung rauton, ha? Bayo pa pambakal si Tito Benjing cellphone. Kaya yung ano ko po kaya, yung cellphone kong medyo... Alam mo kay habok ko magbakal inot, gamay ko na, di ba? Yung ano mo na, alam mo na yung mga pindot-pindot na yan. Yung kabisado mo na tapos mabakal ka na naman bago. Ano pa yan? Yan po mga tugang ang ama, mga tatay. Ako sa totoo lang yan, imbis na ibakal ko bagong cellphone, ibabakal ko libro sa mga kids. Ano, tama? Tama sabi ko? Alon mo lang ang battery, yung on-off. Sa ikanakailing cellphone dahil na off. Ay nako, babakal naman kita gararadsan. Baka may listener kita yung mahirap magpa-Gcash. Baka igwa kita yung amigo listener na mahirap sa to mag-Gcash. Wawa naman si Tito Benji. Wala lang cellphone. Pero nananaw yung cellphone. Ngayon po kasing medyo haloy ko ng cellphone, ng gamay ko na medyo, yan pati, kampanaw, price yan. Ano ano? Kampanaw medyo may presyo yan, di ba? Mga araw kayo eh. Iko dyan, hindi ko araw. Ay nako, kaya sabi ko kaya on-off mo na lang para maanota. Makashare kita, makailing kita sa Facebook. Yun, maka-Facebook si Tito Benji at yan. Ay, back to school na kita mga tugang, mga kabanat. Kaya ang sabi po kan mga parents, kasugma sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, dahil siya kumbinsido sa K-12 partner. Ano yun? Sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, ipapaubaya niya po sa, medyo good news po ini sa mga parents, mga magurang, ano po, na talagang dahil po ninda na feel ining K-12. Kaya kasugma po actually nakagi pa pong Aldaw ng Barreta in interview kay BBM. Ipapaubaya niya na lang po sa Congress. Mga kabanat, ining K-12. Kung ini re-rebisahon, i-amend or totally nahalion na po ang K-12 mga tugang. Lapa. Ta ultimong si Presidente Bongbong Marcos kapatid, partner, kabanat, na-obserbaran nyo na mayo wala. Dahil po natupad, dahil nasunod kang DepEd, ining katuyuhan, magayo, ang totoo kanina, magayo na katuyuhan, kan DepEd. Ang totoo po kanina, ang katuyuhan po kan K-12, para po duman sa mga makakatapos ng senior high, makakuha na po din trabaho. Kaya lang po mga kabanat, ayon sa mga kumpanya, mas pinipili din na mga kabanat yung pong college graduate. O kaya kung ikaw man ma-apply kang trabaho sa sarong kumpanya, kasabay mo mga college graduate and ikaw is senior high, siyempre ako mang kumpanya partner, mas pipiliw ko si college graduate kapatid, di ba?
Yun talagang yun talagang ang katotohanan po kaya. Yes, school book. O kaya kung ikaw man po kumpanya, ikaw man po ang ma-hire kan empleyado, nagkasabay, nagkataon, yung po senior high and fresh It's school. graduate from college. Ito'y buhol. And nagkataon pa from Ateneo, Lasal, UP, ay nako, tapos kung ano mo to pa. Oo, kasi pag hiring kasi kapatid partner, pag bago para mo yung mga kumpanya, halos para pares ang sweldo. Kaya yung itinatawag na starting salary. Ano po dyan dawa pa K-12 ka, dawa pa senior high ka, kapatid, nagkataon kasabay mo partner sa pag-apply din trabaho, galing po sa mas mataas na paralan, kolehiyo, mas pipiliin po kang kumpanya, yung pong college grad, kapatid, di ba? Kasi, mas hindi na kita. Bukod sa college grad, tingnan mo, boss, hali pa sa Ateneo, hali pa sa Lasal. Diba? Alos ang starting salary po, pare-pares yan kung senior high ka man po or ano. Kaya si mga nag-apply trabaho dyan, mas bababa pa yung sweldo kasi, yun yung nag-apply, kung ano-ano pang mga eklavu. O, diba? Kaya, nako. Sabi po mga tugang kan sa tuyang kagalang-galang na presidente, ipapabaya niya po ang K-12 na yan sa 20th Congress. Sana bago yan na ripasuhon, bago po yan totally tanggalon, kung tatanggalon po yan, ibabalik kita sa anong apunduman? K-10. Kung mayo ng K-12, K-10. 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 Sabi kan Bisaya, K-10. Okay. So, mangyayari, dapat haputon po yung mga magurang. Haputon yung mga parents, teacher, mga eskwelahan, kung ano ba talaga partner. Kamusta po yung programang K-12 ka gobyerno? Yun po. Kasi aram ta lamang gabos, aminon ta na, ako unta na po mga tugang naging burden, dagdag pasakit. Dagdag pasakit po kan sa mga magurang, ini pong K-12 na di. Paging si Presidente, na-feel niya partner na-feel niya, namati niya na talagang dahil po naging magayon para sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga magurang, ini pong K-12 na di. Paano paano si mga nag-K-12 na kung nahaliw na ni, ano ba yan? Ginibulid doon kaming experiment. Ang mga pabongga, ang dilasyon. Yung mga partner, paano pala si nag-aagi po sa K-12? Kung ako po hapoton, sa diri ko lang, o sa diri kong opinion, ibalik na lang sa dati. Balik na lang sa dati kasi hindi naman tayo yung Europe. Hindi naman tayo US of A na talagang ang gobyerno duman todo suporta sa mga school. Hindi, dapat si K-12 o Ma'am Shi, kami pag abot po kan senior high, junior high lahat madaldal. di ba? Senior high, pag abot kayo, sagot na ka gobyerno. Bako na ipapaasa pa sa magur. Sana araw kayo ito nangyari. Kaya lang, talagang, pig sunod, pig sa batas. Kung sa bagay, halos gabos pong lay, halos gabos na batas. Araw kayo nangyayari. I-implement. Pag nahilig na pangit, wala araw ka ding batas dyan baga sa into partner. Yung Anti-Destructive Driving Act. Di ba? Yung Anti-Destructive Driving Act, araw mo yan sa mga driver, mga nakamotor. Di ba? Bawal po mga tugang na habang nagdadrive ka, nagagamit kang cellphone.
Eh, samantalang ko yung panahon, partner, nagdadrive ka, nagwi-waze, nag-google map. Ay, nga ba yan? School bukol. Asan ang gano'n naman, Anti-Distracted Driving Act? School bukol. Eh, mga partner, nakamotor ka. Yung Shopee, yung Ninja Van, ano ka po naman, naka-cellphone. May mga kung ano-ano pang gadget na. Ito'y buhol. Ito na. Yung nga pag, di ba, nagbiyahe kami, nagbakasyon baga ko nagbakasyon ako. Nag-arkila kaming van. Nag-arkila kaming van. Ito sabi ko, dahil ako madrive. Saka dahil kong bistado si Tinampo. Saka makapahingalo din ako. Aram mo ba yung sinarkila kaming van? Pambihira, partner. Ang mga gadget ko, akala mo pilot na si driver. Akala mo may mga pindot-pindot pa yung may tablet, may cellphone, may Google Map na, may Waze pa. Amin. Sabi ko, pambihira, van na niya. Ning at sakata. Magpunta po kamong north, party kang north, Ilocos. Ilocos po nito mga van, ang mga auto dumang gagayo na yung mga garandiya. School bukol. Akala mo mga aeroplano kung ano-ano mga push button. Tapos si lone one driver, naka-captain seat yung driver. Naka-captain seat niya, yung recliner. Lako ganda. Pero hilingon mo, may gwapo kitang batas na inaapod na, ano ka po ni partner? Ining Anti-Distracted Driving Act na bawal po magkaagpo din mga gadget, mobile phones, electronic devices Kwela to. habang ka mo nagdadrive. Pero ka mo nagwi-waze. Reshape. Tandal at gulo. Ito na nga. School bukol. Oras mga partner, eksakto ng 7:57. Nasa linya si Boss Okay Smith na partner. Good morning. BBS Banat Patrol. Maray na pagkaaga sa imo siring man sa itong nga parantapay, makakaulay tangon yan ang DICT, ngunya na pagkaaga, nasa linya si Ma'am Maria Piña Francia. Makakaulay tangon yan. Ini katakod kan na sa indang programa na ngunya na aldaw magkakigwa kay itong programa ining hackathon. Aramon ta kung ano ini. And ining saro pang programa kan DICT na DICT work online. So aramon tan mga detalye kay ni. Ma'am, live kita sa BBS DWLP kay banata si Cabin G. Rivera ngunya na sa programa. Okay. Good morning po sa Gabo sa mga tagapakinig po ng DWLP station. Good morning po Sir Rivera. Apo. Inuton mi ma'am ining programa nindo ining mangyayari ngunya na aldaw ining hackathon. Ano po ini? Bali po ini pong hackathon na mangyari po yan. Bako man lang pong hackathon, mayroong mga seminars po. Ini po intended for students, college students na gusto pong makatabang sa komunidad at pag solve po ng mga problema like sa mga pollution, other environmental problems or any problem na hinaharap po ng society through the use of artificial intelligence and blockchain computing po. So, kami po, naimbitaran lang po ang organizer po talaga kami, ang Quantum Society of the Philippines. Tapos in partnership po ni with Ateneo Binaga, CSTC, ASOB, Technical Business Incubator, and other schools. Okay. And also po pala with DOST. Okay. So, isa'y ma'am ang mga participant kay ni? So, ang mga participants po kami, team of 3 po sinda na estudyante na form po yung mga innovative ideas na gamit ang artificial intelligence o yung blockchain computing po para makapagbigay sinda ni solution sa pagsusolve po ang mga problema ngunyan na igodigli sa, for example, sa Naga City, like yung flooding problem or yung air pollution. Basta yung may mga, sinasolve na common problems sa society. So, ini pong, combination na po ng hackathon kang
series of lectures po and seminars na na-undergo po ang mga estudyante. Punta po kang January. So, ito pong mga estudyante nakapag-attend po kami yung mga seminars and workshops. Sila po itong makompete. Hindi po sa hackathon na mangyayari po at siya na hapon. Pero this morning po, mga continuation po kang mga seminars. So, Conduct po ni sa Madrigal Theater kang Ateneo de Naga University po. Okay po. Oo. So ini naman ma'am ining kasuba ko pikulayan ta ining mapadapitig sa DICT work work online ini. Itong sa sa national. Paano ini sa Indo? Ipo, ini man pong sa online work. Actually naman po talaga kaming nag-conduct po ning mga pa-training. Libre po ini sa mga aplikante, pwedeng students or mga professionals na po na gusto pang mag-upskilling or magdagdag ng mga skills nila para makapag-prepare for future changes halimbawa sa needs ng job market. So yung mga online livelihood, pwedeng sideline nila o pwedeng ini na maging main source of income nila. So nagtukbutok po kami ng mga training like sa social media marketing, graphics design, web development, virtual assistance, and other online training po na in-demand po niya sa abroad and also here in the Philippines. Pati po pala yung mga programming like Python programming, nagko-conduct din po kami sa yan. So, kamo ma'am nagpa-facilitate kayan? Po, every provincial office po on DICT required po na at least once or twice in a year makapag-conduct po sila kaming mga training na nila. Ang apod mi na po, dati ang apod mi rural impact sourcing, tapos naging digital jobs PH, tapos muna po ang apod na is Spark training. So, gabos po ni nagtatagal ni either 5 to 10 days. Tapos meron po ni parang practicum or kailangan online campaign ang tawag nito. Pero parang practicum po na nila para i-apply nila yung mga nanood nila sa workshop. So, kung makakuha sila ni, halimbawa, makapag-earn sila ng money during the practicum period to their own efforts kasi syempre ina-apply nila si skills na nanood nila so nagkaroon sila ng clients. May chance po sila na sila yung maging parang mga medalist ni or bako lang silang kompleto kung magkakaroon pa sila ng medalist in recognition dun sa excellence na pinahiling nila in using the skills that they have learned po. Ma'am, di ba ma'am ang sa indong opisina, kamo ang in charge naman sa itong pagtauning mga internet connection? Ay, opo. Digi po sa tuya sa Camarines Sur, pira ng lugar ang igwa kayan? Ngayon po, na-reactivate me sa 34 locations, pero per location po, may 4 yan na access point. So, halimbawa, sa mga municipal hall, hindi sa Camarines Sur, siyempre target ng malagyan ng Sigabus na 37 LGUs hindi sa Camarines Sur. So, aside from that, naglalagyan kami sa mga barangay, igwa na kami sa JMR Museum, sa Duwang Hospital. May mga schools din sa Naga, halimbawa yung Naga City Science High School, sa Camarines Sur National High School. Yung free wifi po, nilalagyan sa mga places na may access, bako lang itong estudyante or teachers, pati yung general public. So, usually nasa open area siya, like mga basketball court or lobby kang mga opisina. So, free wifi po, internet connection lang. Mayo po yung text message or call call services. Kasi minsan po nalilito yung ibang mga constituents na akala nila pag sinabing free wifi, by yung pagbubuktak ng mga cell sites. Pero bako po, ang free wifi po, purely po yan for internet connection. So, may mga contractors din po na hire ang DICT every year.
like mga telecommunications companies and other, yung mga total solutions providers na bahala pati yung mga equipment na gagamitin sa pag-install ng free Wi-Fi. So, yun po, every year, pigigibin ka ng DICT. Kaya yung mga dati nang nalaganan, for a time, may mawawara. Kasi the following year, na-reactivate ulit. So, may four access points yan every location po. Ano po yan, ma'am? Yan free Wi-Fi, pig-a-applyan po yan o kamuna po ang naduman sa area? Ano po, yung mga dati minang nalaganan, no need na sila mag-apply kasi nasa ano na sila, kumbaga naka-queue na sila na malaganan every year. Pero ito pong mga bagong sites, ito pong mga barangay na nagre-request mo, lalo na itong mga nasa geographically disadvantaged areas. Kasi ito pong mga beneficiaries po kay itong pulis sa barangay, saka itong sa DILG, RCSP na mga barangay. Yan po, nagre-request po yan na malaganan yung Wi-Fi through a letter of intent. Tapos, attach po duman yung kung ano yung justification bakit kailangan laganan. So, 1 year before, kailangan na ipass na ninda yung letter of request plus yung plano kung paano ninda i-apply. Or ano yung paggagamitan ninda para ma-maximize yung internet connectivity sa area ninda. Kailangan 1 year advance may ibigay na sa para mai-forward niyo po sa central office. Si central office na po yung nag-queue or nagdi-decide kung sisay po ang ipaprioritize ng mga among those na nag-request na bago po. Opo. So ito po bagay ko digdi sa Plaza Rizal. Ano po ito sa Indo ito? Yan pong Plaza Rizal. Every Peña Francia Fiesta, naglalag po talaga dyan temporarily. Temporary lang. Pigre-request po yan permi kang LGU na agad. Gagadan po kaya baga ang signal. So ang igwalang is yung Wi-Fi connection. Gagadan yung cellular signal. So mayong text, mayong calls. Kaya nagbubuktak po kami dito sa may City Hall tapos sa may Plaza Rizal. Opo. Pero yung free Wi-Fi, meron pong regular na nakakabit sa may City Hall po. So sino po ang nagdi-decide kung saan nila ipapalaag. So ang mga munisipyo po igwa kayan? Iyo po, igwa na po. So may mga sangunyan po sa mga, di ba may 37 tayong LGUs kasama itong Iriga City saka Naga City. Sangunyan po, may mga 24 na activated na po. So the rest po for ano pa siya, for installation pa. Pero pigka-target po na matapos within this first semester. So tapos sige ito pa po ang barangay na target man malaga ng starting, targetin mo yan na malaga ng either this first semester or start po kang July. Dapat matapos na sinda. So sige pa po ang ano nindo, sige pa nindong bugtak ng free Wi-Fi sa iba pang lugar. Po sir, kasi nga napaka-useful kang free Wi-Fi, lalo po duman sa mga mayong signal, itong day pwedeng mag-text, day pwedeng mag-call. So ang only option lang talaga is yung free Wi-Fi. So yung arab na naman na igwa na po kunyan yung low orbit satellite, Alcon Starlink, na very cheap na po maibuktak sa mga barangay. Tapos makaskas at malawak din po yung na area of coverage. Kung ari po kayong dati, ito yung mga visa technology na dating nakokontract kang DICT. Darakulaon, tapos magabaton, masakitong darahon. Tapos mag-uran-uran lang, magduros lang, nawawara yung signal. Ngunyan po, mas okay na. Nag-improve na po yung technology. So, kuyan, magayon ang programa, no, ma'am? Nagpapadagos pa lang. Po. Tapos ngunyan since National ICT Month, iba po kami mga pa-training sa mga government agencies ngayong June 25 to 26 para improve po yung pag-deliver din ng mga online services, yung quality of service ng mga online transactions. So, nag-invite po kami sa 25 na government agencies para magpadala ng mga employees na mag-attend po sa ceremony. So, i-conduct po yung sa Villa Rosita Hotel. So, 3 days po siya. Iya baga kaya ma'am si project ni Presidente na free Wi-Fi all over the Philippines? Po. Tapos na
bukod po sa free wifi, para po ma-maximize ang use ng free wifi ng mga kababayan to, dapat pati yung mga government agencies and pati yung private industry, magbuktak na rin sa diring ng online services para mas ma-convenient sa tao dahil na kailangan maghalik pasaro within the confines of their home, 24/7, pwede nang mag-transact. So, through the use nitong free wifi, ang nagdutok din kami paano gamitin responsibly itong mga binuktak ng free wifi services sa kada munisipyo. So, pag nanudanin ka mga tao, paano gamitin sa maray na purpose, and then i-recognize nila na kailangan din kaning mga government offices at saka yung mga private offices na matuto ang mga kababayan paano mag-transact online para syempre dahil nasasayang yung investment nila sa mga binuktak na online services or online products and services. So, may target ka mo, ma'am, na kung nuarin matapos into ining ining pagkabit ka free wifi? Pinatarget mi dapat sana July kasi ang kontrata po talaga kaya kailangan bago mag-December. Nag-end na po kaya yan eh. Di ba po ang fund every year parang nag-expire siya. So yung pong contract din every year nag-expire. So dapat may ikabitulos po kang mga contractor para ma-serve din da itong number of months na dapat sindang magtaon ni free wifi connectivity. So, okay ma'am. Ano pa po mga programa nindong prepare dyan sa indong opisina? So, ito pong, pagpapromote po ko niyan, iba po kami sa tulong mo sa LCC Felix Plaza, LCC CBD branch, at saka sa Robinsons Plaza. Ito pong mga booth na itatabangan po ang mga kababayan na makapag-download, register sa Ego.ph mobile app na po. Kasi ako na po duman sa gabos na serbisyo kang government, ma-access nila duman. Tapos at the same time, yung mga IDs nila na, kung ikaw na sila account sa iba't ibang, like PhilHealth, GSIS, pwede na po nilang LTO, yung mga IDs like driver's license, national ID, PRC, may hiling na po nila ito gabos, pati PhilHealth ID. So, dahil hindi kayo po ang dara-dara, pero may itong physical card na nalulukot minsan sa wallet or nabubura yung mga, pero naiipit. Enough na po na ipahiling nila itong virtual version ng ID through the Ego.ph app. So, napaka-convenient. Marami pa pong other online services na ma-avail nila duman. So, dyan yan sa pati po Putnido. yung ELGU, Business Permit and Licensing System, pwede, kung nakapag-avail na po itong munisipyo ginagamit nila, mahihiling na po itong mga business permit applicants na duman sa Ego.ph mobile app. So, nagko-conduct din po kami ng mga trainings kaya para maging aware po ang mga kababayan nila. Oo. Saan nga ni ma'am yan na mall na kabugtak? Sa Robinsons Plaza, Robinsons Place na sa LCC Felix Plaza Mall saka sa LCC CBD Mall po. Okay. So, libre po nila kami tinaawaning space, pati po yung mga tables and chairs para makapagbuktak po kami dumaning booth. Tapos, bako lang po pala yan. Bako lang yung Ego.ph ang ma-availing da. So, yung mga kababayan da po na bakong gayong tech-savvy, tapos gusto nila mag-transact online, na dayan sila mapila sa face-to-face on-site duman sa PSA, sa SSS, sa PRC. Duman po, makakatabangan sila kang mga OJTs po na nagbabantay sa mga booth para makapag-transact sila, makapag-set ng appointment sa NBI, sa DFA, sa LTO. Sa lahat po ng online services, pwede silang mag-request na magpatabang duman sa mga booth nila. Magayon na yan na programa nindong yan, ma'am, sa mga gustong mag-avail kayan na serbisyo ka na DICT. Libre man po ni Malsin ng kailangan nila magdala ng valid government ID. Tapos kung ang requirement nila, kailangan mag-filing birth certificate, so kailangan po nila pahiling itong PSA issued na birth certificate nila. Papahiling mo lang po, di man i-surrender. Okay, ma'am. Salamat po. Kabing Jim, may kahaputan ka? Go ahead. Okay. Thank you very much, ma'am.
Si Ma'am Maria Piña Francia nakaiba ng tangunyan. Digdi sa magagayon mga programa kan DICT. So, salamat tabi, ma'am. Opo, sir. Thank you rin po for giving us a chance to promote our programs and services. Thank you po. Okay. Ayan, tabi kabinji si Ma'am Maria Piña Francia nakaiba ng tangunyan sa tuyong program. Balik sa imo. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras mga kabanat, ganap na hong 8:21. 8:21 na po ni pagkaga ang oras na yan. Hatod siyempre sa to Decas Raya Residences. A home for the modern community. Decas Raya Residences features underground electrical distribution for seamless everyday living. We will be opening for reservations soon. Follow our page for updates. Mga Dabarkads, yaw na po digdi sa Naga City ang Decas Raya Residences ha. Sa mga gustong magpaharong dyan, magbakalin house and lot, tamang-tama po ini sa inyo pong pamilya. Ano po, ang Decas Raya Residences, makukuha po yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haran yung po ini sa Basilica Church. Oy, good morning sa Basilica Joggers Club. Yan, pag Saturday, Sunday partner, tamang-tama jogging-jogging ka mong wife, ni wifey, mga kids, kaya good morning sa mga Dabarkans sa Basilica Joggers Club. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Aber-aberta, kung anong po ang mga naka-standby tang mga Radyo Patrol. BBS Banat Patrol. Shout out Tito Yetbu. BBS Banat Patrol. Salamat, Liwat. Shout out kita. Na naman. Shout out na naman kita sa mga suki, mga scorer kan duang tulak at droga. Pero taga Patong Pamplona. Garo ikaw ng spokesman ka mga nakakadarakop. Garo ikaw na partner ang spokesman na Parekoy. Saro taga Patong Pamplona. Saro dyan sa La Purisima, Tinambak, Camarines Sur. Nagdayo pa igdi sa Naga para sa na magpadakop. Kaya mga scorer kandua na sina Elot, si Andre, 23 anyos, Jables. Wait, partner. Wait, friendship. Taga Sain Sinda? Si Andre, 23 anyos, taga La Purisima, Tinambak, Camarines Sur. Kababayan? Nako. Tapos si Saro pa? Si Hieronimo. Hieronimo. Taga dyan sa barangay Patong, Libmanan, Camarines Sur. Rarayo ka rin doang ini. Pero nagpadakop sinda, hindi sinaga. Ako dahil sinda na dadakop sa Tinambak sa Kalimada, hindi sinda, dahil ka mo maandar sa pulis Naga. Saka medyo kulang na. Maluyang ani. Pero kulang ang scorer sa Tinambak. Sabi ka ng mga kabady ninda sa Naga, Yaw hindi na kaya kamo. Yaw digdang scorer sa Naga. Yaw digdang dakol na scorer. Dito to it's, okay. Kaya ang sa indang mga residensya, may may karatula. Stop, operation. Stop operation. Ano bang nangyari dyan sa duwang yan? Alas 9. Yan ang sigisan ng Facebook na nagdadagog mga bareta. Kung nagdadagog lang ka mo sa BBS, sa mga report ni Tito Boyet, nagkaigwana po ka mong idea sa warning. Saka pag medyo malinig-linig na ang scorer, itong bagong pedicure, manicure, duda na ka mo. Pag makulit ng scorer na digdi ka mo sa Naga magtransaksyon, mag-isip ka na. Kaya si Andre, alas 9:58 Kasubanggi, pig by bus dyan sa Zone 3, Barangay Santa Cruz, sa Mangga Street. Barangay Santa Cruz, kan mga autoridad na nagkulit sa iya para siya madakop. Ang report,
maturog na sana, may makulit pang scorer, kaya nagbuhat. Nakapadyama na, may night cream na sa lalawgon niya, partner. At maturog na sana, makakaturog. May giniris ng pipino para na mahilang ang sayang eye bags, yung sayang eye bags. Siyempre, para higup, ang eye bags mga kaparahigup, nagkaroon na coin purse, na wallet, 7 pilasong heat seal transparent plastic sachet na may lawkan na pinagtutubo ng shabu, asin man na pinaalang na dahon ng marijuana. Kumpleto. Kumpleto siya. May downers, may uppers. Kaya, dakop, si Andre. Ay, nako. Andre the Giant. Andre the Giant. Ay, nako. Alas 12, imedya ning magahon. Kasubago, dyan sa barangay San Felipe, tinira, binaybas si Jeronimo. Si Jeronimo, taga Zone 6, Barangay Patong, Pamplona, Camarines Sur. Nagkano ba siya dyan sa San Felipe? Maluya na nga ng scorer sa Patong. Ay, naku, nung loko ding mga taong ini. Palipat-lipat ka mo. Hindi ka mo maobra sa PNP Naga. Yet. Naputol. Hindi ka mo maobra sa PNP Naga. Sila nag-asir di sa mga pulis Nagat na mga matitindi. Mas matindi itong mga nag-usip. mga tapat na traidor. Yung mga inaapod na dapat kaya successful sa mga makapili. Tukdo sa ng tukdo. Patimbog na kayo dito para kaya si source niya sa kuna pero pati nga tinabla ko, dito lang nga takad. Ano nga si source niya, supplier niya, ako na kaya masalod. Kaya yan ang nangyari sa duwang lakto basilay na mga tulak ang illegal na droga na bako man taganaga, nagdayo sa naga para sana magpadakop. Nadakop pa, lalako aki Jeronimo ang tulong pinasong heat seal transparent plastic sachet na may lawkan pinagtutubrang shabu asin nabawig di ang 1,000 peso bill na ginamit na buy bust money. Kaya yan kaya pinaparamtas sa mga suki kanluwa, mga scorer. Pundo mo na operasyon. Hanap mo na bagong source. Hanap mo na bagong source na nadakop ang sa endong source. Si mga taga-Tinambak, taga-Tinambak asin man taga Libman, patong Pamplona. Si mga scorer dyan sa Limanan saka Pamplona saka Tinambak dahil makakapuli si mga source din doon na natimbong sa naga. Ay, saka ito pala na pag-ilayan na report ko na tukar mo nga ni na ipig-video. Pinig-video. Nadakop na. Ay, yung pig-report mo sa ko. Kaya kagingal daw si Alice. Dakop na siya. Yung pala yung nag-viral sa social media, partner. Na duwang babae nag-guguphi. Naghihigup sila. May nakahiling, may nakatunog. May nagbibidyo. May nagbibidyo. Ang problema kay ito, partner, itong nagbibidyo, itong traidor. Yun nga niya. Ito nga niya ang pigtutok ng traidor. Traidor ka na yun mo, naggugupi kami. Ikaw video ka ng video, pigtao mo pa kaya sintado. Kaya ito ang dapat masulod, isang nag-upload ka to sa video. Pero ako man ko tayo. Ito pa, sa kuya lang, partner. Sa ko lang. Dapat ko takin to. Dahil naman po sa social media. Tapi nagpiestahan na po kan mga netizen. Yun talaga. Naghihigop problema naman din to. Pero bako naman yan rason Tito Boyet. Kinastigo mo ng inot. Napaipasupog mo sinda sa publiko. Kung madakop sinda, saka sinda niyang magkasurupog. Correct. May mga aki. Bakalay mo, may aki ito, may tugang, may ina, may pamilya man yung partner. Ang supog pati kaya bako man lang dumal po sa nadakop, kundi sa pamilya. Bilog na pamilya. Yung baga, halakon mo, dahilig ko bagay si aki mo naghihigop sa social media. Di ba? Siya kaya nag-upload. Siya sintado kayo, dahilig ko kaya sintado. Di ba?
Talagang O di ba siya sintado, naglakaw-lakaw, dinapang kintong pamilya kan si suspect, ano? dumana may kuya. Sabi naman siya sintado, pinadapang siya kang politiko. Okay, yan o, kuya. Pinasupog na ang pamilya, dinakop pa, kaya dubli kasusupgan. Dapat ko para lang sa ko, Tito Boyet, para lang sa ko. Kasi daw pa yung araw kaya, ano man taping video sa kaping upload? Oh. Ano ang purpose kitong nag-upload? Oh. Di ba? Saka nag-ano kapatid duman. Siyempre yung nag-upload, nagpapatsisyon man yun. Naghihigop man Naghihigop man yun. Madali lang yan. Ako naman. Alat kaya may nag-text. Tapos yung binibidyo na pala. Di ba? Ay, delikado. Mayo man maluwas na impormasyon, kundi hali duman sa nagbibidyo. Tapos iniban si Asintada nagpa-bida-bida, nag-share man kitong video. Hindi niya aram na imbis pong makatabang, hindi ka man kituyit nakatabang. Perwisyo. Dahil mo man yit natabangan tong lulong sa droga, kundi pinasupog mo pa. Di ba? Bako man lang, hindi ko sinusurong yan. Dapat yan, pidiya na nag-ano kayan, dapat bago to nagluwas sa social media, dinakop mo lang ang pidiya. And then na po yung laganap sa social media, bako man pong labon suba, ikaman daw Tito Boyet, tugang mo to, kamag-anak mo to, o mahiling kayit, bako si pamangkin mo to mga nasa, sikat na. Sikat na. Ang iba pati kaya natin ito, Benji, nagkakaibuhan ng pag-rebuild day. Lalo. Lasupog na ngayon kung palagos na ngayon eh. Lalo na. Sige. Halimbawa, mag-apply ka trabaho, ay brand sikat ka brand sa social media. Bako ngayon ika pa nga ngayon itong naguguphi. Nasa social media, naghihigop. Habang mo pati ngayon ipasa ang tutir. Pigto basa-basa. Kaya yan, risado ka ngayang halop. Basa-basa lang itong tutor, buong pang ipasa. Basa-basa. Nangyari. Dapat natabangan tayo. Tabi ko pa bagang mga siya sabing second chance. Sige, katahid mo kaya. Grabe na hihiligon sa imo. Tiriko na kisituro. Sige na pati ang gagaw-gaw na itong tutor, buong pa man butasan. May nabasa pati kung comment naman yit. Yet, ano ba daw itong nag-comment na to? Nakawalong balik na kaya mo pang ipasa. sabi na kayo itong naggagaw-gaw. Ay, buta sinaman nga. Talagkapital man ka nga ako. Basahan mo yung comment duman. Bakit pambira itong comment duman? Nakawalo na ngayang balik na yung pang-epic papasa. Nakawalo ng baliktad. Pinapasa. Sabi ko yung mga netizen, may pagkaaraman, may pagkaaraman sila. Advance man mag-isip. Advance man mag-isip, pero sana po din na kayo tupig filing sa social media yet. Tao man po yan. Daw pa yung mga araw kaya. Kaya talang pagkakataon. Yun. Talang magbago, halimbawa, kuya. Pinatanida na kasi mga magurang tugang, ay magbago ka na. Matagas talagang payo. Sinabihan ko lang ating warningan ko na sige pa kayang higo. Pabayaan na kaya. Bahala na ka mo. Pati si fire extinguisher, pinabakal. Pati nga itong ayuda kan gobyerno, akap. Yun na kaya napalaban. At kayang may flat screen TV, pagribayan kayo kay itong sualin na TV ng Japan. Ayun na kayo. Kaya yan lo, kargagat ang report si Boyet Padre. Okay, babalo sa imo, Tito Boyet. BBS Banat Patrol. Yung palang tig-discuss ko kadakaging aldaw po mga tugang. Ito na pala si dinakop kang Pidea. Good job, well done. Tama po yan. Kaya lang pamanta kay Puan pang ikalat po nindo sa social media itong ginigibo pong paghigop ng droga kaning duwang babaeng ini. Dahil man po kamo nakatabang kamo nadakop. Pero pwede naman bagatong ipasa nindo mismo personal sa PIDEA, entertainment man po yung PIDEA, ikakalat nindo sa social media na pabida-bida kamo. Yung mga kaya kung halimbawa may aki ito
may pamangkin partner, may tugang na natatabangan man kayo na bako man po gabos na naghihigop maraot. Igwaman dyan na talagang bisyo niya lang yan. Si auntie kaya, dawa ngaya, arog kaya. Pag nahihiling ako kaya, tatawanan niya kaming bagas. Dawa ngaya si auntie na dakop ngayong arog kaya, mabuot niya ito. O, binabantayan niya kami kayo 24 oras na nagtuturog. O, matibay niya ito si auntie. O, paano tapig post mo na sa social media, napasupog. Pati si bilog na pamilya, napasupog. O, tapos masabi ka kabalang, Diyos sabal, ika, tultul ka. Ay pag naagyan ka kaya, babalsukan ka kayang kabalang. Iyo, bako pong labot sa baday po nindo underestimate hindi pong mga taong araw ka ini. Sa ngunya nakakangirit ka Diyos sabal, ngunya po kabalang nakakangirit ka na pig-post mo, pig-share mo ito sa kadakol-dakol mong viewer, totoo yan. Hula mo, bida ka, sikat ka, pabida-bida ka, o papaano man po si mga magurang kayo. Taano, yaw po yan sa proseso na dapat mo munang ipost sa social media bago na kupon. Dahil po ko kumbinsido dyan. Ako po, dawa po mga arog yan kayan, irespeto magyararindo bilang tao. Sabi yun na lindong adik yan, perwisyo yan. Pero may mga otoridad na dapat magdakop dyan. Pero bilang tao, bilang Kristiyano, mayo ka pong karapatan na ipasupog yung tao yan sa pagikan ipopost mo, isishare mo sa social media mo na para ka lang maging bida sa mga viewer mo. O si viewer mo, isishare man to, di ba ye? O, si viewer mo, isishare man ito. O, iyo nga yan si asintado. O, kung sa ilim mong maurag ka, sige daw kabalang, dumanido ang pamilya kayo ngunyan. Haputon mo kung natabangan mo sinda sa ginibo mo. Totoo na dakop, pero itong kasusup na ginibo mo sa pamilya. Di ba? Dahil ko po di sinusurog mga arong kani, pero gulpi pong paagi, mga kabanat, gulping proseso, para kita makatabang sa tao. Talo sa pag-post mo kayo, pag-share mo kayo itong bidyong naghihirigop ining duwang ini, natabangan mo daw sinda. Paano kung sinda makalaya na? Paano sinda kung tapos na nakalaya, o na-dismiss si kaso, o narehab man lang sinda, narehab, o nakaluwas na 6 months, 1 year, di ko aram, o tapos ma-apply trabaho. Bako ngaya ikagaya si yaon sa nag-viral na bidyong naghihigo. Ayun ba nga? Ay ikagaya sa alat na kaya, tanapong ko tayo ang pangitunig ni kay asintado. O, natabangan mo daw kabalang na magbagong buhay itong duwa. Bago po kita mag-share, bago kita mag-post, aram po yaw kita sa media, isipon ta na kita po makakakulog. Isipon ta kung post ng ini makakatabang, makakaraot sa kapwa. Ako po, tubod ako, bako malhabang buhay magiging adik ang mga yan eh. May tawa lang po nindong chance na magbago ang mga taong drug user. Tawa lang po nindong chance ang mga taong gustong magbago. O paano yung magbago? O dinarehab na. Clean, malinig na. Ma-apply trabaho. Naiman aram kan si apply ang trabaho na nag-rehab na. O, pamilyar ka kaya sa ko. Bakong ika kaya si naghihigop. O, natabangan mo daw kabalang. O, pagpuli kaya sa lugar din na, halik rehab. Clean, malinig na. O, sitsitan mga kan mga tambay. Oy, guwaing sa kunig ni. O, yung mga. Natabangan mo daw sinda. O baka pagmukmuk kayo sa kwarto na pigsisikwal siya kan tao sa barangay niya dahil doon sa video mong pig-post. O, natabangan mo daw kabalang. Iyo po yan. Dahil po kita magpabida-bida, lalong-lalo na kung makakaroon po kita ni kapwa. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras mga partner, 8:39. Sa umaga,
Isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras na yan, syempre atod sa to kang LYRR Realty Development Corporation. Sinda po ang developer kay Ining Magayon. And talagang siya lang Deca Asraya Residences. Ano po? Oy, digdi kita sa sarong good news mga kabanat. Mga kabanat, listen! Si Benji Rivera, Radyo Banat. Kan nakagi pong aldaw sana araw kani po dapat ang mga sana lang ha. Sana arugon kan mga politiko digdi sa Camarines Sur, lalong-lalo na po diyan sa partido district ini pong ginibong pag-post yan ini maray inyo sa social media kani mga project lalong-lalo na po kung gurano. How much? Ini pong mga project na tigi-implement po ngunyan dyan sa First District. Sana kung nagdadangog ngunyan si Congressman Puentevilla, staff niya, arugon niya ini. Ilungon mo ha? Salamat, sabi ni Congressman Hori. Salamat po. More than 800 million pesos ang nasa 2025 GAA. Ang GAA po mga tugang General Appropriations Act approved project approved project in Kalampinay, Sipokot. Wow, Kalampinay, Sipokot. First time kong nadangog niya. Kalampinay, Sipokot. Mabilib ako kay Congressman Huri ha. Haloy-haloy na ko sa media, radyo. Pero first time kong nadangog na barangay ining Kalampinay, Sipokot, kung saan po igwa siyang project, construction of road, Kalampinay Road, Barangay Kalampinay, Sipokot, Camarines Sur, worth 146 million, binawasan na naman ni Tito Benji, 146 million 245,000 pesos. Yan. Yan po, project ni Congressman Hori, construction of road, Barangay Kalampinay, Barangay Seranzana. Yan. And Sipokot, Camarines Sur po, giraray mga tugang, 145 million pesos, 290,000. Construction of Barangay Kalampinay, Coastal Road, Kubkuban section. Grabe, ha? Grabe ni partner, construction of Kalampinay Coastal Road, Sipokot, Camarines Sur, 149,550,000. Number 5, construction of Sitio Kubkuban, Barangay Kalampinay Coastal Road. Grabe mga project ni partner ni Congressman Hori, 227,400,000. Another, construction of Kalampinay Bridge, Barangay Kalampinay, Sipokot, Camarines Sur, Phase 2. 80 million grabe yan 80 million pesos ang project ni Congressman Hori. And igwa pa po, number 7, construction of multi-purpose building, Barangay Kalampinay, Sipokot, Camarines Sur, 5 million pesos. Wow. Total approved GAA budget is 817,908,000. Wow, grabe O sana araw ka niyang ginigimo kan iba pong mga mambubutas, mga mambabatas. Calling the attention of Congressman Arnie Fentebella. Ano po? Araw ka ni dapat gibon mo, sir. Ginigimo ni Congressman Hori. Ilangan mo pa. Good news pa. Nagsimula na din ang construction ng covered court. Phase 1 sa Barangay San Pedro Elementary School sa Kabusaw. Good morning sa mga taga Kabusaw, partner. Sabi ni Congressman Hori, umpisa lamang ito. Abangan pang mas marami at magandang proyektong hatid para sa inyo. Hep hep,
Hori. Bira talaga si Congressman Hori. Kaya bakong imposible talaga na ano ka po digdi, lab na lab siya kan mga taga First District, ano po, pag sa youth, sa jóvenes, sa senior citizen, lalong-lalo na sa yung mga may mga kapansanan. O, langon din do ha. Ako, first time ko pong nadangog ining barangay Kalampinay na ni partner. Barangay Kalampinay. Pero, langon do ha. Worth 800 million partner. 800 million worth na project ang tigbuhos po ni Congressman Hori dyan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mga commercial lang kita partner, standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga tugang, eksakto na pong 8:51. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, good morning sa sakuyang amigo si Ricky. Dyan sa Barangay Isarong partner, tama. Neighbor siya ni Boss Bibot Kalyehan, ni Manager Bibot. Neighbor siya. Good morning sa imo, pare Koy. And dyan sa karinderya ni Kuya Raul. Yan, dyan sa, uy, ito si Saga daw busuka. Partner, sa tuyang mga amigo na mga negosyante din karne, ang bakal kuya kasugba, nagbakal ka na yung karne. Dahil ka pa mabilib ako sa imo ako nagbakal ako kalakaging aldaw. Kasugba ba yun? 410 partner ang kilo kan samsam. 410 samsam. 410. Si dyan sa kuyang Dabarkads, dyan sa may Kuya Raul, ini karinderya ni Kuya Raul. Good morning sa iyo, bossing ha. Kaya pag medyo babakal ka kayang 10 kilong karni, samsam 410, basta 410 si bakal ko. Sarong luto, duwang luto. Usually, sarong luto ko lang na dadalian. Adobo, apritada, something like that. Pero kung babakal ka luto na kunyang partner, mga 150 mo, mga tulong klase na. Kaya mas makakatipid ka. Ang problema lang, igwang ibang mga karinderya, ang ibang karinderya, ang gagamit din ng karne, yung mga imported, yung China. Yun, ang ibang mga, kasi mas barato. Mas barato yung karning halipong China, yung mga imported na minsan, iba na po ang parong. Ano partner, ano ka pa digdi? Speaking of ibang parong, mga tugang, kan nakagipong aldaw, mga partner, may sarong dakulang mall dyan sa diversion. Inin ka kompetensya baga kang SNR, di ko na pangaralan, inin ka kompetensya kang SNR. Nag-sale sinda, harap mo naman ang mga misis. Belated happy birthday ki misis, ki Miss Tinambak. Belated happy birthday. Birthday kasugba ni misis, simple lang, simba, bakal cake. Arog na talaga kayo niya, sabi ko, cake lang ang binakal mo. Dahil mo kaya aram, ma-enroll na. sabi ko, naka-enroll na baga. Gwapa kaya, duwa pa ang day sa to, ganyan, enroll ni misis. Iba man talaga ang nagpa-parenting, parenting. Hindi mo ha, imbis na magkakangkabi sa luwas ka Subanggi, syempre, mga fancy restaurant na yan, abo ni misis na,
sa agad na ma-enroll sa duwa kong aki. Sabi ko, very good. Cake lang, nagbakal lang si wife ng cake. Sabi ko, pwede ba pala cake lang? Naingay kita parang gastos na duwa pa day nakaka-enroll. Sa aga kaya enroll ko rin pang birthday na ni. Sabi ko, very good. Very good. Ikamal lang kaya mang problema. Kung gagastusun ta kaya ni kunyan na banggi sa birthday ko. Sa aga kaya, problemado ka naman. Tapos pang enroll na bawasan. Yung mga kaya enroll ta na. Yan. Very good. Speaking of presyo kan karni mga kabalat, kan nakaaging aldaw, nag-sale ining sarong dakulang mall dyan, ining kakompetensya kaning SNR. Aram mo naman po ang mga misis, mga babae, pag sale daralagan yan dalagan basta sale. Aram kaya, dako lang, basta si misis, aram kaya. Dahil mo pati sunod dun, babaligawan ka. Kaya si Tito Benji, yes mama. O dipik iba ng kuwan, grocery siya, ay di mo dapat pagparakontrahon ng agum na kung anong gusto niya, di mo pagparakontrahon. Ay iyon na ni. Ano siya kay Tuy, naakit duman sa sale na karne. Naakit siya, karne sale mahal baga kaya karne. Sabi ko nga po, digdi sa mga tindahan, 410. Basta naakit siya duman sa giniling na karne, sabi ko, bahala ka. Dikit lang bakalon mo babakal na lang ko duman sa suki ko pagkaga. O sige, mas marigay, dikit lang binakal. Sabi ko tamang-tama, ma-birthday ka, ma-spaghetti kita. Ako malupit ako sa spaghetti. Ay, kay kalutuong ko na iba na si parong kan si karne, si giniling. Dudal ako. Kan hugasan ko pala ngali, nakapira na ko yung hugas. Dudal ako. Pero sabi ko, baka si Mrs. magbaligaw pang naaraming na ko ni pigluto. Niluto ko pang giraray, may hotdog, may mga kaikikang pang spaghetti sauce. Pero doon na, kalamitan ko mayo na. Iba na si lasa, sauce. Hinalat ko mang giraray, sabi ko na biti, ay, pati siya na kumbinsido. Sabi ko, dog food na ni. Si spaghetti yung 1 kilo, dog food. Dog food na si... kaya happy si doa kong doggy. Perang aldaw sindang naki-spaghetti. Samantalang si Tito Benji nakaparapansit lang. Kina to. Iba na si lasa. Pero na iba na si Ido Na iba na pigbabawag tangali ako na. Na iba na si Ido ko. Sabi ko, bako na po, iba na, may aftertaste. Sabi kaya may aftertaste na. Kaya mga kabanat, mga misis, bakong porkit sale, bakong porkit barato, imported karne, babakal ka mo, ta sale, nanghihinayang ka mo, umala. Nang hinayang ako duman yung isang sarong kaldirong spaghetti ta, dahil ko naman dinamita, pigparo, mayo na, dahil ko naghungit. Pigdamitan ko lang dikit si sauce, ay mayo na. Kaya, dahil po porkit sale, babakalo na. Nakakaano kaya kasi talaga nakaka-inganyo ta barato. Pero in fairness man po, digdi kakompetensya kan SNR, sunod ko lang dyan pagsisale ining mga cosmetics, mga body wash, mga shampoo, cologne, barato dyan sa yung tindahan na yan. Pero kapag karne, mayong madaog sa mga natural tang karne digdi sa sa mga mga negosyante tang para karne mas sunod ko magiraray bago makakasiguro kang fresh yun kaya patalin sa mga sale na yan raya na ko kaya nakadalagan ako dyan kay Kuya Raul, kaya ang tuna bagagaya, sabi ko si spaghetti kong niluto, mayo, ang nakinabang duwa kong ino.
Ping istorya ko na. Kaya bakung porkit barato mga tugang, babakalo na nindo at aram kayo do. Sale. Inibang kayo nakulaon na mula niyo. At ang tranquilo ka, ititext ka. Makulito nga bang text. Sige nga yung text na may sale na sila. Si Cab Benji Rivera. Sige Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Sige nga yung text na ko sindang sale. Pero in fairness, pag nagsisale dyan, barato dyan yung ito mga body wash. Yun. Barato dyan. Kung babakal kayong sabon, inisa ko lang inig sabon bagang bar soap, partner? Sabon. Madaling mainas. Kung sarong buting-buting aram ka ning 100 plus, makakabarato ka. Kaya, yan mga tips lang yan po, mga tugang. Sa mga dabar kansta. Pero pag aram na po kayo na pinag-urulayan na po health, kakakano na din daw, ilalawag na po sa hawak ta, hindi po kamukha yung sale na yan. Pasiguro po mga kabalat. Standby na, masunod na po mga Dabar Cards ang Ciudadano. Sa pangarap po bilog na pwersa kang Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapita sa inyong mga radyo. Kay banat na sa newsroom, partner Junil, si Tito Boyet, si Boss Oka, sa technical, Boss Ariel Camarote, mga tugang, sa mga big boss kan BBS, ki Ma'am Nelly, Ma'am Lalaine, thank you very much. Sa admin, Ate Joy, kay Ate Sherry. Mga tugang, ako si Cab Benji Rivera at your service. Babalos ka sa inyong pagkatabay, basta bareta, sigurado, labanan ang fake news. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis.